What's up? What's up? What's up? We are live. Kamusta ang lahat? Kamusta everyone? We are live, no? Yan, let me know. Let me know kung live na ba tayo. Yan, I think we are live. And bago ang lahat, i-share muna natin to sa ating community para, of course, alam nila na live na tayo. Yun yung napaka-importante. Share, posted. Ayan. Thank you everyone. Thank you for coming. Sa mga nandyan na, let us know where are you from. Saan kayo nanonood ng ating live ngayong gabi para mabati naman natin bago tayo mag-start ng ating live Q&A, no? So, mapansin nyo ibang, bakit Tuesdays nag-live si Coach J? Usually Sunday ang schedule natin, no? So, pasensya na kasi nagre-recover pa yung boses natin. Yan. Napansin nyo ba sa boses ko? Hindi naman halata. Ayan. Hindi siya halata kasi naka-mic ako. Pero medyo malat ng konti. Pero ayun, pawala na. Ayan. Thank you for coming sa mga nandyan. Let us know where are you from para mabati naman natin. Ayan. Let us know where are you from. Ayan. Can you type your location kung taga saan ka? Ayan. We are live. Check natin dito sa mobile. Yan. Sino dito yung mga first time nanood ng ating, dito, first time umattend sa aking live Q&A? Meron ba dyan sa chat? Please chat dyan sa chat section kung first time mo mag-attend dito sa ating Q&A. Ayan. Kung second time, lagay mo number 2 kung second time. Di ba? Type number 2 kung second time. Ayan. Sige nga. Sige nga. Uy, ayun, Charlene. Thank you so much for coming. Maraming salamat sa pag-tuning in. Ayan, thank you so much sa suporta. Kamusta ang students mo? Kamusta ang community mo? Yan, let me know kung paano kita ma-help. Meron kang questions. Yan. Let me know. Yan, go ahead. So dito sa live natin, ang pinag-uusapan natin dito is related, of course, no? Hindi lang kung ano-ano yung pag-uusapan natin, hindi tayo magkukwentuhan dito. We are focusing on sales, marketing, and business strategy, kung paano natin may help ang bawat isa. Kung meron kayong mga challenges and nahihirapan kayo sa part na to, baka meron kaming ma-share sa'yo. Ako mismo meron ma-share sa mga practical advice and strategy kung paano mo i-grow. Ang pinaka-goal ng live Q&A na to is ma-help kayo kung paano nyo i-grow yung business na sinisimulan nyo or sisimulan nyo pa lang. Ayan. Hi, sir. Ayan. Si Iraga Kasipe. John Ree, good evening, sir. Vincent, magandang gabi. Charlene, ayan. Si Charlene yung nauna natin. Okay. Anyway, feel free to share this sa community mo kung makaka-help to, kung tingin mong malaking bagay itong live na to. I highly recommend to share sa team mo. So, pwede ko siguro makita dito yung mga bagong pasok dito sa ating live. Ayan. Ayan. I think makikita ko dito. Ayan. Shaila is watching. Ayan, di ba? Nakikita ko sa mobile, no? JC Pebre, connect tayo, bro. Congrats sa mga content mo. Grabe, galing. Tuloy mo yan, maganda yan. Baka meron akong pwedeng ma-help sa'yo. Connect ka lang, brother. Maria Liana, ayan, is watching. Thank you. Sabi ko sa inyo, nababasa ko at hindi kayo nagko-comment. Kaya mag-comment na kayo ng watching from or shout out. Myra, di ba? Hindi ka nag-comment si Myra nandito. Thank you so much for watching. By the way, sa mga bagong pasok lang at first time to attend sa ating live training, pag-usapan natin is sales, marketing, and business. Paano natin matutulungan yung bawat isa. Kung meron kayong mga questions when it comes on sales, marketing, and online business, how to grow your online business, questions, go ahead. Feel free to ask dyan sa ibaba ng video na to. Yan, si ano may question na, no? Si Kasipe. Harap basahin ang first name niya. Sige, mamaya natin basahin. Batiin muna natin. Share. Thank you so much naman sa pag-share. Ayan. Ayan, grabe. Palakpakan naman natin, no? Palakpakan natin. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ayun. Ayan. Sino pa ba? Papalakpakan natin kung sino nag-share. May nakita lang akong effects na. Meron palang ganun. Yes.
Sherbin, brother, is watching from Nueva Ecija. Ayan. Kamusta na yung mga implementation na last time na napag-usapan natin? Meron akong na-miss na tanong mo na hindi ko nasagot. Yan. Go ahead. I-chat mo na dito para mag-benefit din yung iba. Wag lang yung yung pangmalaliman na tanong, no? Yan. Sales, marketing, and business. Connected dapat doon. Hi, Joanna. Edit is watching. Ganda ng lighting, no? Ano ba question mo? Paano ko ginawa yung lighting? Hindi ko alam basta in-apply ko lang yung natutunan ko. Yun naman. So, paano ko ba ginawa yung lighting? So, basically, meron ako ditong softbox, yung mumurahin na softbox, na tig 1,000, 1,500 sa Lazada. Isa lang ang gamit ko. Then, walang ilaw. So, in-off ko yung ilaw yung regular na ilaw sa kwarto. Then, naglagay ako ng ilaw sa likod. Ayun, makikita nyo. Tapos sa likod, meron pa buong akong ilaw. Ayun, oh. Ayun. Ayun yung tawag. Hindi ko alam ang tawag doon. Basta nilagay ko lang doon. For additional lang. Then, yun lang. Very basic. And, if kayo nag-iisip din siguro kung magla-live, mag-video, highly recommend to invest. Number 1, sa mic. Ayan, this mic is sobrang affordable. Kung search nyo sa Lazada, Muano. Hindi ko alam yung brand. Yung pinaka-model, basta Muano. Around 5,000 to 6,000. Then, second-hand camera. Sony mirrorless. A6000 ang gamit ko. So, na-purchase ko to 2015 pa. But still, it's working. Di ba? Yun. Then, kahit cellphone pwede rin naman. Pero iba pa rin talaga kapag camera ang gamit mo sa mga live stream. Then, use dummy battery para hindi ka malulobat. Yeah, yun lang. Quick tip lang. Hopefully, nakatulong sa'yo, brother. Sinagot ka na. Pag-meet kami ni tomorrow, Chris, regards mo ako, brother. Yan. Medyo, lang sa mga schedule ngayon. Hopefully, catch up tayo soon. Yan. Sige, let's go. Start na tayo ng live Q&A. Meron kayong questions when it comes to sales, marketing, business, go ahead. Diba? Isang tanong, isang share. Don't worry, kahit hindi nyo i-share. So, kung meron kayong katanungan, pwedeng related sa ads, related sa funnel, related sa sales process, and usually, yun doon naman ako passionate. Basic content, yan. Hindi po ako master content creator. Sige, go ahead. Sige, basahin na nga natin to. Medyo marami ng katanungan. Ayan. Scroll down ko lang. Okay, sagutin natin si kasi baka ma-miss ko yung katanungan niya. Bakit nag-fail ang credit card sa Facebook ads kapag ina-add natin? Number 1, hindi supported yung card na yon, or baka nakalock yung card mo. Hindi lahat ng debit card or credit card ba ang gamit mo. Kahit credit card, hindi lahat. Kung minsan kapag nakalock ang credit card mo, hindi talaga yung i-accept kahit sa online payment. Like, credit card ng misis ko, hindi ina-accept sa online payment. May mga ganon. Diba? Pinaka-best is to confirm dun sa bank, no, na kung allowed ba yan gamitin sa online transaction. Basta online transaction, pasok na dun yung Facebook ads. Bataan, thank you for watching. Ayan, sige. Good evening, watching from Lapu-Lapu si Barrel. Hi, Coach Bacolod. Chores, hindi ako masyadong familiar sa Botgate. Hindi ako masyadong gumagamit kasi nun. Botgate, Pancake, pero marami kong mga friend, students na gumagamit nun. Coach, update sa pre-course. Ano to? Jelmar, message mo kung ano itong pre-course. Kasi ang dami kong pre-course. Ayan, pre-access ba? Ayan, kung pre-access to, message mo lang yung page ko para mabigyan ka ng pre-access. Okay? Here we go. Coach, sa automation ng Meta Ads, hindi ba talaga ng branding? Sa automation ng Meta Ads, hindi ba talaga kapag... Okay. Need ba talaga siya kapag branding ang business? By the way, yung automation ng Meta Ads, anong specific automation yung gusto mong gawin sa Meta Ads mo? Kasi kahit hindi naman brand,
no? Pwede kang mag-ads kahit wala kang personal product na branded. Okay? Okay? Sige. So, yeah. Good evening. Good evening. May mga katanungan. Hina ng mic mo, sir. Ayun. Thank you so much. Mahina daw ang mic. Wait lang ha. Yan. Oops. Yan. Make it 80%. Yan. How about this? Ayun. Thank you so much naman. Dance, baka ang mahina is yung ating speaker or device na gamit. Kasi tingin ko okay naman sa kanila. Jelmar, kung yung pre-access na sinasabi ko, kung nag-enroll ka dun sa last workshop ko, message mo lang yung page ko para mabigyan ka. Okay. Messenger marketing, like automate ang sasagot sa mga inquiry. Maraming way to automate your messenger or yung page inbox. Sobrang dami. Search mo lang messenger marketing tool. Lalabas dyan yung mga tool. Like, ManyChat, di ba? Botgate, Chatfuel, daming tool. So, pili ka lang ng isa and then yun i-master mo. Paano mo siya ma-maximize. Ayan. Mera Luna de la Cruz, pwede bang makahingi ng strategy nyo when targeting different niche para hindi po malito if ever, iba-iba ang niche na gagawin namin. Mera sa targeting, pwede mong, kung same ad account yan, tapos ta-target ka ng iba't ibang niche. Diba? Basically, ilalagay mo lang naman yun sa targeting. Diba? And hindi naman ganun nagmamatter yung exact targeting talaga. So, kailangan pa rin 50-50. So, 50%, hindi na nga 50-50 parang 80-20. Mas nakasalalay pa rin sa creative mo. Bakit i-recommend ng Facebook dun sa mga taong most likely magre-respond or interested dun sa product. So, focus ka dun sa paano mo makakrap yung creative mo na talagang para dun sa mga tao na yun. Yun. So, yun yung 20%. Yun, lagay mo yung eksaktong interest base. Diba? Example, para sa mga business, like business owners or page admin. So, karamihan kasi ng mga business owners ngayon, may mga page na rin. So, try mo target page admin, business page admin. And kapag retail naman, meron ding retail page admin, community page admin. Marami yan. So, different niche, pwede mong apply yan. Oo naman, coach, safe ba gamitin ng ads AI copy na suggested? Ako hindi ko ginagamit, Juliet. Parang sobrang, kapag AI, like gumamit kayo ChatGPT, other AI, outside Facebook, yun, recommended. Pero kapag AI kasi na auto-generated from Facebook, dun sa ads level, kapag nag-create kayo, merong suggestion na text AI generated, hindi ko siya masyadong na-recommend kasi sobrang general ng pagkaka-generate ng copy. So, hindi ko siya masyadong na-recommend. Okay? Sir, when having winning ad set, want to scale the campaign by duplicating the ad set, how do you handle audience overlapping and fragmentation by maintaining the results of winning ad set? Ganda ng katanungan ni John. Ayan, pwede ba nating i-flash yung katanungan mo dyan? Let me check. Ayun, pwede naman. So, ito yung katanungan ni John. Dave John Jones pala. Sorry naman. Ayan. So, yun yung katanungan niya. So, audience overlap and fragmentation by maintaining the result of winning ad. So, kapag medyo malaki ang budget mo, sobrang hirap i-maintain ng cost per result na desired mo talaga. So, pero kung gradually naman yung scaling mo, ma-avoid mo ito. So, paano mo siya ma-avoid? So, i-duplicate mo lang yung ad set, pero dapat meron kang rule na gagawin. Number 1 rule, kapag dinuplicate mo, make sure na hindi exactly same budget dun sa original.
adjust at least a little bit by 10 to 20%. Second, change your targeting. Or, change your targeting yan. Targeting, kung wala ka pang open targeting, try ka mag-create ng open targeting. Kung hindi ka naman magpapalit ng targeting, walang problema. Change yung target location. Change yung age. Change yung, tawag doon, yung age and then yung gender. So, doon mo siya papalitan na para hindi sila pare-parehas. Okay? Pero don't worry kung maliit pa yung budget mo, like you are spending 1,000, 2,000 a day, hindi ka agad makaka-experience ng audience overlap or fragmentation. If you're spending at least 5,000, 10,000, 20,000 to 50,000 a day, doon sobrang in 1 week pa lang mano-notify ka na meron kang audience overlap. Pero kapag open targeting, broad targeting, medyo hindi naman ganun kabilis, matagal bago magkaroon ng audience overlap kasi sobrang broad ng audience. Okay, so that's my process, Dave. Every time na nag-duplicate, okay, I make sure na iba na yung tina-target ko. Yun. Yun, okay na, Dens. Thank you so much. Automation po sa chat po ito, ginagamit po kapag sobrang daming inquiry galing sa ads. Botgate user po, yan, Botgate. Yan, highly recommended. Search nyo po. Yan, yun, pag nag-comment, di ba, merong mag-PPM. Hindi ko sure kung pro yun or free. ManyChat meron din nun. Dens, recommended, of course. Marami kong friend na gumagamit yan. Jello, kamusta na? Mabuting-mabuti po. Hello, Coach. Ayan, dami pala natin live viewers. 46 plus. Ayan, feel free to like, heart, and comment this live. Starting pa lang po ako to upskill Facebook ads, media buyer po. Still worth it po ba ang freelancing 100%? Oo naman. Yung skill, worth it na kahit hindi ka pa makakuha ng client Kasi, hindi natin masasabi kung gagamitin mo ba yung for client to serve other businesses or gagamitin mo yung skill na matututunan mo sa Facebook ads para sa sarili mong negosyo. Doon pa lang ROI ka na, worth it ka na kapag nagsimula kang aralin yung skill ng Facebook ads as a media buyer. Philip, one of a topic question lang. Anong camera ang gamit mo for videos and live webinar? Yeah. Okay. Sagutin natin number 1, Philip, Valera. Yun, nasagot ko na kanina yung live. Ang ginagamit ko is Sony A6000. Phase out na to, wala na kayong mabibili. Siguro sa marketplace na lang. Yung nabili ko dati, mga around 40, 2016. Tagal na, no? Then, ngayon price nito, second hand, baka mga 15,000. Diba? Ganun lang ka, makakakuha ka ng second hand. Consider a second hand kasi ilang years na to. 'Di ba? 7 years na yata. It's still, nagwo-works pa rin. Itong ginagamit ko ngayon for live. Then, sa pag-shoot naman ng video, minsan ginagamit ko to pero 2 years ago, I upgrade sa A7C Sony. Yung entry level na mirrorless 4K ng Sony. I believe yun yung entry level. So, yun. Sony ZV, ayun, sobrang gaganda na nun. Any Sony naman, halos lahat naman ng Sony camera model na ginilabas ng Sony, magaganda. Entry lang, yung mga entry level lang kung tight pa ang budget. Ayan. Yun lang. Hopefully, nasagot ko yung katanungan mo, Philip. Coach, na-reject yung ads ko twice na. Ayan. Kung na-reject yung ads mo tapos inulit mo, upload ulit, wag mo nang ulitin. Kaya na-reject siya, ibig sabihin mali. Ayan, may mali dun sa una mong ads na na-publish. Ibig sabihin, kailangan mo siyang palitan. Diba? Yun lang. Coach, okay lang ba walang demographics, interest, behavior ang ads mo sa Shopee affiliate? Oo naman, kasi kung general yung product mo, pang masa, okay lang kahit wala. Okay lang. Pero pwede rin lagyan. Okay? Walang demographics, walang interest, walang behavior. Pero, kung general, tapos, kailangan maganda yung creative mo. Paano kung hindi maganda yung creative mo, tapos general pa yung very broad pa yung audience mo, open targeting, hindi ko siya ma-advise. Okay, lagyan mo ng targeting pa rin. Okay, nasagot ko na to, Philip. Hopefully nakatulong to. Good evening, getting learner Thanks, Coach. Apply ko kasi yung start search arbitrage media buying. Yeah, may idea ko dito. May friend din ako na gumagawa niyan. Very helpful. Good evening, Baet Diaz. Thank you so much for watching.
Good evening, sir. Nanonood ako ng tutorial mo sa YouTube channel. Ask ko lang, gown rental po yung business. No? Yung business ko, ano po ba yung mas okay? Engagement or sales? Rental. Kapag rental dito kasi hindi ka naman totally nagbebenta. Kailangan mo ng awareness plus engagement. So kung papipiliin ako over sales campaign or engagements, engagement campaign pa rin ako. Kung not directly nagbebenta ka, kumbaga direct response, hindi ka naman yun eh. So kailangan mo na yan ng chat, inquiry kasi ang habol mo, and engagement and awareness dun sa ads mo. So I highly suggest engagement. Okay? Genre. Engagement campaign. Totally agree po. Once matutunan mo na ang lahat ng pasikot-sikot sa Botkit, Pancake, at bang tools, ROI na talaga. Need mo ng magandang another learning skill. Thank you sa course mo, coach. Nadagdagan ako ng learning at skills. Yan. Thank you naman sa feedback, no? Hopefully yung feedback na to, yung chat mo na to, ilagay mo dun sa page ko. Go to review. Ayan. Sobrang laking bagay na yun sa akin. Sobrang helpful na nun. Hello po, pwede pong magtanong. Yes, Matuts Paraon. Feel free to ask questions, JC. Ayan, libre po ang magtanong. Habang meron pang time, until 8 p.m. lang po tayo. Yan, sige. 8 onwards. Sige, bigyan ko pa kayo ng extra time. Kung meron kayong mga katanungan, go ahead. Drop your questions dyan sa baba. Coach. Ayan. Pwede bang makuha ng campaign plan from day 1 to day 30 on salon services business? Campaign plan talaga, no? 1 to 30. Grabe naman to. Salon service business. Salon. Kahit onting strategy. Okay. Kung bago lang to sila sa Facebook ads, run engagement ads. Yun naman talaga. Not awareness and hindi rin video view. Engagement ads para at least makakuha ng engagement dun sa post, sa video. Tapos, encourage your client na daily mag-post sa loob ng 30 days. Twice, much better. Twice a day, post sila dun sa page nila. Kasi, wina-warm mo pa yung page nila if ever hindi pa sila masyadong ganun ka-active dun sa page nila. Kahit active na sila before, kailangan pa rin yung consistency. So, sabayan pa rin ng posting, daily posting kapag nag-run na sila ng ads. Kasi, it helps yan. Kapag nakita yung ads mo, pupunta dun sa page, baka i-like yung page, mag-like. So, ngayon, kapag nag-post ka ulit, makikita ulit yun ng taong nag-like before. Kasi merong signal na nag-engage siya before dun. So, kapag consistent yung client mo sa pagpo-post, so kung ikaw yung magpo-post dun, diba? So, may mga nakakakita ng post mo. Example ako, alam ko na merong engagement dito sa live ko. So, I do live every Sunday ng gabi, pero kung minsan, ibang araw. So, kaya weekly, I make sure na kapag la-live ako para at least ma-notify ulit sila. Like, di ba kanina, nagpe-Facebook ka, tapos biglang may nakita ka, Coach J is live. So, na-remind ka. So, ganun kasi sa Facebook. Kung hindi ka naman nag-i-engage sa isang page, sa isang post dun sa page na yon, hindi i-recommend ni Facebook yung specific event na yon. Mapapost, live or video, yon. Ganun siya. Check. Ayun yung algorithm ng Facebook. So, don't rely only on ads kung meron kang client. Kailangan meron pa rin kayong strategy na daily basis dun sa page na dapat magawa nyo. Posting client testimonial, posting some educational tips about dun sa salon or services na offer nila. Hopefully makatulong yan, Jean, Benedict. That's quick tip, yon, and very applicable yon. Paano po magpa-engage sa page? Matuts Paraon. Number 1, like this video, share, and comment. Yun lang. So, yun yung goal dun sa mga posts mo. I-like, comment, and share. Diba? So, kasi engage yung habol mo eh. O kapag view. Automatic naman view na yun. Diba? Nakita na yun. Pero kailangan, meron ka mga call to action na sinasabi dun sa posting mo. Kasi kung walang call to action, sayang naman yung post mo. So, diba? Like, comment, and share. So, yun. Make sure na merong call to action dun sa post mo para mag-engage yung mga makakakita.
Okay, hopefully makatulong yon. Paraon. Coach, ano pong effective single image or video ads? Both it works, pero video ads pa rin para sa akin. Yung best. Kasi may emotion. Example, magla-live ako tapos voice over, nakaganto lang ako, naka-stop. Diba parang boring yon. Kapag sa ads, ganun din. Diba? Iba pa rin kapag video. Daisy Angulo Villamor, new pa lang po ang nag-handle ng FB page ng client ko. We're having hard time na mag-grow ang followers. Tama po ba na i-promote page ang ginagawa ko? Public service po yung page. Promote. Hindi ko siya ma-recommend kung page like, no? Promote page. Kung ang habol mo is likes lang, hindi mo siya magagamit later on. Kailangan ng habol mo is engagement dun sa post. So, what's best campaign na pwede mong gamitin? Kung video, you can try video views. May video views pa ba? Engagement na, no? Engagement. Yun lang muna. Tapos sa engagement, kailangan, ang goal is mag-engage yung mga makakakita sa ads. Pwedeng i-share, pwedeng i-like. Tapos lahat ng magla-like dun sa page mo. Okay, by the way, ito. Share ko yung some strategy. Kapag may page kayo, pakita ko punta lang ako sa isang page ko. Ayan. Ayan. Switch. Pwede ba akong mag-switch dito? Okay. Etong page ko na to na ipapakita sa inyo. Share screen. Ayan. Ganito. Run ka ng engagement ads. Daisy. Tapos, dun sa ads mo pwedeng yung public post gamitin mo para madali mong mahanap. Pero if ever dark post, makikita mo rin naman yan, manonotify ka. Tapos, sa post mo, like this one, ito yung live ko. Or, ito na lang. Let's say sabihin natin, naka-ads to. Ayan. Nakita mo to, invite. So, every day, I believe merong 100 people yung, allowed. Invite. Every day, 100. So, based on my experience, ang cost per page like, kapag nag-promote ka, umaabot yun ng 5 to 10. Minsan, mas mataas pa. So, imagine mo, 100 pesos yung nasa-save mo every day kung sa 10 na magla-like sa page mo. 'Di ba? So, pag nag-ads ka, lalabas yung mga likes, then invite mo sila to like your page. Invitation. Free na yon. Then, magkakaroon pa ng engagement. 'Di ba? So, yeah, that's my tip para at least maka-help you na pwede nyo i-maximize yun. I believe 100 invites per day. Maximize. Good na yun. Kung may mag-like na 20, 50, di ba? Additional 50 likes yun dun sa page mo. Okay? Hopefully, nakatulong yung Daisy. If nakatulong yon, like. Okay? Like this live. Share na rin if nakatulong to. Coach, sa multi-level, anong magandang gamitin? Sales bar leads. JC, ako, mas, kung wala kang sales process at gumagamit ka ng sales funnel, mga website, kung wala ka use engagement. Pero kung meron, use sales campaign. So, kung wala ka, okay, itong note, JC, kung wala kang sales process, like wala kang funnel, wala kang website para i-promote yung business mo, diba? Use engagement. Yan. Manual mo talagang i-close. Yan. Kapag meron naman, sales. Kasi sa sales, kaya mo siyang i-optimize. Depende dun sa event or goal na sinet mo. Kung lead, complete registration, or purchase ba directly dun sa funnel mo, yun yung best. Okay, paano i-restricted ng FB account na ginagamit? Pwede pa rin po bang magawa ng ads? Hindi na, ang restricted is yung personal ad account. Okay? Makakapag-run ka pa rin ng ads kung i-invite ka ng ibang Facebook user na merong hindi restricted na ad account. Kasi pwedeng i-share sa'yo yung access. Kahit restricted ka, kasi share access yun. Siya hindi. Ang na-restrict naman sa'yo yung personal ad account. Hindi naman dama yung friend mo.
So, still, makakapag-run ka. So, ang gagawin mo, borrow yung ads manager sa friend mo. Then, gamitin mo yun for your business kung di naman siya nag-ads. So, that's a quick solution para hindi ka ma-stuck up dyan kasi restricted yung ad account mo. Yung akin po, lagi siyang na-accept sa FB Boost Post pero di siya nag-spend. Nathan, kung di siya nag-spend, check mo yung targeting, baka mali. Baka walang yung audience din, yung budget din. Check mo rin yung video, baka may problem. Then, stop yung boost, then boost mo ulit if ganun yung nangyari. Yes, very helpful talaga yung organic. Live course, wala po akong live virtual event na workshop but meron akong upcoming na live training. So, face-to-face po yun. So, dito sa website ko, pakita. Ang katanungan to ni Jean. So, sagutin na natin yung question niya. Go to jgregory.com. Tapos, usually dito nyo makikita yung, ito nandito naman, nasa banner. Click nyo lang to, or ito. Then, mapupunta kayo dito sa website. jgregory.com, search on Google or type. So, my upcoming is on, date dito. Ayan. November 9, Saturday. Ayan, dito sa Cavite. Yung pa rin. Kung saan ako lagi nag-face-to-face coaching. So, this is a very limited, up to 15 students lang po yung accept ko dito. So, malapit na siyang ma-sold out kahit medyo malayo pa. Ayan. Yan. Thank you po, hindi ko po na-gets. Ano yun? Pero aralin ko pa rin po. Thank you sa pre-coaching, Coach Jay. Bayet, thank you so much. Then, sa pag-support, feel free to like, share this live event, live training. If real estate agent po, ano po masasuggest ng FB ads? Ayun, engagement. Yan. Or, sa real estate kasi, hindi naman kayo totally nagbebenta dun talaga sa ads. Yun kasi yung pagkakamali ng iba. Hindi nyo directly maibebenta yung meron man, pero sobrang bibihira nun. So, ang pinaka-best is engage nyo muna yung mga potential buyers nyo. Then, in-nurture nyo siya using your skills sa sales. Chat, call, SMS, kapag naging leads nyo na sila. So, dalawa, engagement and lead ads. Okay? Kung ang goal mo dun sa real estate mo is magbenta through your website, parang still mag-i-inquire pa rin sila sa iyo. So, ang goal pa rin, mapupunta pa rin dun sa engagement. Diba? So, wala pa akong naturuan or nakilala na nag-PM sa kanya, bayad na po yung worth 5 million na condo. Ayan, sinend ko po via GCash. Yan. So, engagement pa rin. Coach, ilang ad account po magagawa sa isang BM? Sa ngayon, kapag bagong gawa ang BM mo, isa lang po ang pwedeng gawin. And not sure kapag matagal na. Dati kasi allowed yung 2 hanggang 3 kahit bagong gawa. Pero ngayon, I believe isa pa lang. Isa lang yung allowed. Then gradually, in-open ni Facebook yun kapag na-reach mo na yung spending limit. Makakapag-create ka ng multiple ad account. Okay? Paano po mapataas ang booking sa aircon service namin? Number 1, increase your budget. Kung 3 bookings kayo, tapos you're spending 1,000 a day, so that's 333 pesos cost per booking. So, mapapataas lang yun kung mag-increase kayo ng budget. Kung ginawa mo na lahat and okay ka na dun sa conversion rate, pero kung hindi ka satisfied sa conversion rate, gusto mong maparami yung number of booking, but same budget, check your sales process kung paano sila, ano yung journey, paano sila nakakapag-book ng booking sa aircon service niya. Baka meron kayong kailangan gawin. Kung manual yan, baka kailangan nyo improve yung sales strategy ng mga admin, paano sila mag-handle ng inquiry para ma-encourage yung mga nag-i-inquire to book an appointment dun sa aircon services niya. Pero kapag nakuha nyo na yung pinaka-conversion rate and yun nga yung cost per booking na tinatawag, to increase your number of booking is increase your budget sa Facebook ads. Okay? JC, thank you. This is noted. Ayan. Very helpful ba? Can you type value kung nakakatulong itong live training na to? Diyan sa chat. Type value. Okay.
Ano magandang targeting sa clothing? Targetin mo yung brands. Sikat na brand na clothing iyon. Or mga artista na mahilig sa clothing. Iyon. Hindi ko sure kung Bong Navarro nandyan, pero pwede mo i-target yung mga clothing brand na sikat or mga luxury brands. Ayan. Hopefully makatulong yung Christopher. Good question. Ano po ba difference or benefits ng CBO or ABO? Hopefully makita ko dito. Ads. Ayan. Difference between the two. Okay, share ko. Hopefully nandito yung notes ko, ha? Ano yung difference? Para mas klaro din. Pero kaya ko siyang i-explain. Pero meron itong visual para at least clear. What's the difference? Ito po. So, ang question ni Lorraine, ayan, Lazalita, ano daw yung difference ng CBO and EBO? So, explain muna natin ano yung difference nun bago ko ituro sa inyo saan siya nakikita. So, ang difference nun is ito. So, kapag gumagamit tayo ng CBO or yung campaign budget optimization, basically, dito natin sineset yung budget inside the campaign level. So, kapag sinet mo siya sa campaign level, bahala na si campaign or si Facebook na mag-distribute ng budget kung ilan man yung ad set na sinet mo dito. Pwedeng 5 yan, pwedeng 2. Kung isa yan, distributed siya dun sa isa. Pero kung 3, distributed siya dun sa 3, hindi siya equal distributed. Kasi si campaign yung magsaset kung saan niya ibabagsak. Pwedeng sa gitna, pwedeng sa 2, pwedeng sa 3, pwedeng sa 1. Okay? Clear? Kapag hindi naman tayo gumagamit ng CBO, ang tawag dun is ad set budget optimization, equal budget. Kung ano yung sinet mo dun sa ad set, yun yung i-spend niya sa buong araw. Kung nag-spend ka dito or nag-set ka dito ng 500 a day. Kung nag-set ka dito ng 1,000 a day. Nag-set ka dito ng 500 a day. So in total, 2,000 a day yun. So dito, let's say 2,000 to, then 2,000 din sa campaign. Kung minsan, kapag gumagamit kayo ng CBO, hindi niya na-i-spend totally yung 2,000. Kasi medyo matagal yung learning period ng CBO. Naaral pa niya kasi yung mga ad set pababa. So this one is highly recommended if you want to scale and spend your budget sa Facebook ads without campaign budget optimization or use ABO. Okay, clear? Hopefully nakatulong yon, Lorraine. And tawag doon, paano naman siya ginagawa? Ayan, sige. Very basic. I-demo ko na rin sa inyo. Pre-training po ito, walang bayad. Okay? So dito, pili tayo ng engagement. Click continue. Manual. Ayan. Tapos dito, engagement. So dito tayo sa engage. Hindi muna tayo mag-move. So dito, makikita nyo, by default, naka-check na siya. Dati naka-off yan. So pabago-bago si Facebook. Ayan. So parang siguro, ini-encourage na yan. Mag-ABO na kayo. Advantage campaign budget. Naka-check yan. Okay? Tapos in-encourage niya, you could get 4.6 lower cost per result by advantage. Sabi niya. So kung gusto mo siyang gamitin, click mo to. Hayaan mo lang siya. Then set your budget. Kung 1,000 yan, lagyan mo 1,000. So yung 1,000 na yon is madidistribute siya dito sa isang ad set. Kung 2 ad set to, duplicate natin or quick duplicate, magiging 2 ad set na to. Makikita nyo, meron tayong new ad set. Ayan. Ad set 1. Ad set 2. New engagement ad. Ad po ito. So this one is campaign. Ito. So yung 1,000, i-divide niya dito sa 1 and 2. So siya yung bahala mag-distribute niyan. Okay? So dito. Pero hindi siya equal. So hahanapin ni Facebook yung best performing. Pero bago niya malaman kasi yung best performing ad, kailangan mo muna ng conversions. Paano kung wala kang conversions, walang engagement? Yun yung problem. Hindi ma-spend ni Facebook. Hindi mo ma-maximize yung budget mo na gustong i-spend sa Facebook kapag hindi performing ang ads mo.
So, kaya ako, usually, run ads ng ABO. Paano ginagawang ABO? Balik tayo sa campaign, off, then punta ka dito sa ad set 1, then dito mo na isa-set yung budget, daily budget. So, instead of 1,500 dito, tapos sa ad set 2, daily budget din, 500 dito. So, 1,000 a day kasi dalawang ad set yan. Okay, clear ba yon, Lorraine? Can you type? Clear? Ayan, din sa baba. Sa baba, kung naka-help itong very quick tutorial. Coachan ko po, ayan. Coachan po nakapost yung training na pinost earlier. Ano yun? Training. Inad niya na ba? Baka yung workshop. jgregorio.com. Search. Ayan. Salvi. jgregorio.com. Nandun po yung workshop ko. Yung workshop ko po is 1 day. All in na yun. Kasama na yung training, of course. And ano ba yung kasama dun? Lunch, yon. Pero dinner, hindi na. Lunch lang. 3,000. Ayan, 1 day whole workshop. Facebook Ads Advance. And limited for 15 people only. Okay? How to join? Go to jgregorio.com and then makikita mo dun yung button. Yes, May. Go to jgregorio.com. Nandun po yung mga training ko. Si Paraon, paano mag-borrow ng FB ad account? So, number 1, lapitan mo yung friend mo, login mo yung Facebook niya, then go to facebook.com/adsmanager. Then, automatic, may makikita kayo na ads manager. Go to settings. Okay? Hopefully, mapakita ko dito. Check ko lang kung may papakita ko. Okay? Ayun, eto. Mapapakita ko naman. Ganito pa. Ayan. So, ito yung link. Paraon, ito yung link. So, paano, punta ka sa friend mo. Friend, pero naman ako ng ads manager mo kasi na-restrict yung akin. Hindi ko na magamit. Gusto ko mag-run ng ads. Sige, okay lang. Ano bang gagawin? Step 1, punta ka sa adsmanager.facebook.com. And then, mapupunta ka sa parang campaign. Then, meron lang i-accept. Parang accept, acknowledge. Ayan. From Facebook. Then, mapupunta ka na sa Ads Manager. Then, puntahan mo itong settings. Hindi po ito BM, Personal Ads Manager. Settings. Click mo to. Sorry, hindi ko adjust ko lang kung camera ko. Ayan. Makikita mo tong settings. Ayan. This one. Click mo to. Tapos, mapupunta ka sa ganitong itsura. So, step 1, itong gagawin mo. So, ito, add account role, pangalan to ng friend nyo. Ito kasi sa akin to. Ngayon, dapat friend kayo. Siyempre, friend mo naman siya. Friend kayo, of course, sa Facebook. Add people, then, add account admin. Admin mo na, hindi naman niya alam yung advertiser. Basta, sige, friend, hindi ko ilalagin yung account mo. Kasi once, ito talaga, totoo to. Kapag nagawa ka niya na add account admin dun sa ad account niya, hindi mo na kailangang hiramin yung ad account ng friend mo para ma-access yung ad account niya. So, pwede ka na mag-run ng ads dun. As long as admin ka. Pwede ka na maglagay doon ng payment method, pwede ka na mag-ads doon na hindi niya alam. Pero syempre, manonotify din siya dun sa mga notification, like nagbayad ka sa Facebook. Pero kung may option dun, check mo na lang kung pwede niyang i-turn off yun para hindi na siya ma-distract. Okay lang naman. Search yung friend mo dito. And then, yun, automatic. Let's say, search natin. Ang wipe ko. Then, confirm. Kiklik ko lang to. I believe may magpa-pop up dito. Lagay mo yung password. Ayan. Tama. Tapos, di ko sure. Parang wala na tong approval email. Automatic, pag nag-login ka dun sa adsmanager.facebook.com, automatic, makikita mo na yung ads manager dito. Isa-select mo lang dito. And tapos pangalan niya. Pangalan ng friend mo. Then yung ad account ID. So, hindi ko na i-reveal to kasi marami yung ad account. So, yeah, hopefully nakatulong. So, sino dito yung first time nalaman yung ganung process na way para magkaroon kayo ng instant ad account?
First time ba? Can you type 1 kung first time mo yung nalaman? Diyan sa chat. Can you type 1? 1? Sige. Let me know. Baka alam na ng lahat. Me. Ayan, me. Ayan. Kaya nga nagtanong, no? Meron din bang ngayon lang nalaman yon na pwede kayong humiram ng ad account sa friend nyo kapag restricted na kayo? So, para hindi na kayo ma-stock up. Diba? Ganun gawin na yun. 1, 1, 1. Ang dami. 1. So, ang dami, no? Yun, hopefully makatulong to. Nakatulong yun. Yun yung solution doon. Siguro at least kung may experience ka na sa Facebook ads, kapag run ka na ng ads before, intermediate, consider yan. Yes, applicable po. Kung gusto mo mag-level up yung skill mo sa Facebook ads, yeah, highly recommend my one-day workshop. Yon, sagot ko na. Okay, so meron na lang tayong 5 minutes para sa live Q&A. So, hopefully nasagot ko. Clear? Ano pong bagong features ng Facebook ads bukod sa AI? Saka ano pong pinagkaiba? Ay, sagot ko na to, media ad strategies. Ganda ng page name, no? Page name ba to or profile name? Media ad strategies. Nasagot ko na po yung ABO. Mga bagong features ng Facebook, Advantage Plus Shopping Campaign. Kung hindi nyo pa ginagamit yon, make sure you have a website, a funnel, maximize Advantage Shopping Campaign. Targeting, not necessary na lagyan mo pa ng language kapag magta-target ka ng mga OFW, but make sure na yung page mo is may mga post ka doon na Tagalog yung ginagamit mo. Ads mo, creative mo, dapat may Tagalog din na language. So, kung makalimutan mo man yung language na Filipino, don't worry kasi alam na ni Facebook na yung ad na to is pang kabayan. So, yun lang yung mga some changes, and other changes, yun pa, wala ng exclusion. Ayan, buti na tanong nyo, meron akong ginawang video about wala ng exclusion. So, nasa YouTube ko yan. Hindi ko may di-discuss dito kasi very limited yung time natin. So, go to my channel, sa channel ko, and saan ko post. Ayan. So, na-post ko sa akin channel, makikita nyo, ayan. Go to J. Gregorio, YouTube, tapos i-click nyo to. Ayan. 3 tips para sa Facebook ads targeting kahit wala ng exclusion. So, dito ko na-share yon. I'll try na i-comment para mapuntahan nyo. So, dito ko na i-share yung tip na yon. Wala nang exclusion kasi ano yung mga pwede mong gawin kung gusto mong i-maximize ang Facebook ads. Yun lang naman, and marami pa. Pero discuss ko na lang sa next live Q&A natin. Media ad strategies. Giveaway. Sino ba nanalo? Jai. Meron na. Meron na. Nag-PM na. Coach, ano bang pinagkaiba ng engagement, leads at sa sales? Ang daming pinagkaiba difference. Siguro, sagutin ko na mabilisan. Kung ang campaign mo is engagement, ibig sabihin, yung ad mo is nakapokus sa engagement. Likes, comments, send inquiry. Okay? Pwedeng shares din. Kapag leads naman, most likely, mga taong may mga email or madalas nagbibigay sila ng contact information dun sa ads, yung ma-attract mo. Kapag sales, yun, sales talaga. Sales ang ibibigay sa'yo ng Facebook kung ang objective mo is sales. Kaya siya merong iba't ibang different objective. Pero hindi lahat pinapalad at nagkakaroon ng magandang sales kapag sales ang ginamit nila. Kasi wala silang maayos na sales process para saluhin yung mga traffic dun sa ads papunta dun sa ano nila, sa kung saan mo lang sila ni-lead. So dun nagkakatalo. Okay? May mga iba naman, engagement lang, talagang sobrang daming benta kasi ang galing nila sa closing. Iba naman leads lang. 'Di ba? Ang dami ring benta kasi ang galing nila sa telesales. Kasi phone number or email marketing, yan. Iba-iba. Iba-ibang objective, iba-iba ring goal, iba-ibang strategy.
Baet Diaz, go to jgregorio.com. Nandun po. Type nyo na lang po, jgregorio.com. Kung nandiyan ka pa, Baet Diaz. Yung personal ad account is, yung po yung lahat ng Facebook, huwag kayong ma-confuse. Lahat ng Facebook user na gumawa sa Facebook, kahit gaano pa yung katagal or bago, automatic meron na yung personal ad account. Kaya nga kapag nakita nyo yung boost post or first time yung mag-boost post, nakakapag-run kayo ng ads. Pero kung pupuntahan nyo yung adsmanager.facebook.com, mag-re-reveal doon na meron ka palang ad account, your personal ad account. And makikita mo doon yung mga previous posts mo, boost post, na nandun. Makikita mo doon yung file name na na-post, post that, then yung pangalan ng post mo na yun. So, yun po yung personal ad account. So, business manager, usually ginagamit yan kapag mas gusto mong mas flexible, mas maraming mga asset, mas may control, and limit, and mas seryoso ka sa advertising, go to business manager. Pero if you are intermediate, kahit advanced, and even me, meron akong BM for client, meron akong personal ad account. Pero minsan si client, personal ad account ang prefer. Okay? Kasi maarte ang BM, ang daming hinihingi. Yeah, applicable. Bakit? Yan, nasagot ko na pala. Sige, na-late po ako. Coach, paano i-connect ang FB and website funnel? Jomel, paano i-connect? Run an ad sa Facebook. Gamitin mo yung link mo, papunta dun sa website funnel mo. Connected na siya. Sales process siya. Na-late po ako, okay lang? Recorded po ba to? Yes, live po ito. After ng live, pwede mo siyang balikan. Ayan, nasagot ko na, pero bumabalik po yung mga ibang katanungan. Ayan. Go Arnold. So, 5 minutes na lang po. Coach, saan po dapat gawin? Broad audience o 2 million audience size sa isang interest? Yan, may interest na meron 10 million, 5 million, 20 million. May mga interest na ganoon. So, tawag doon, kapag more than 1 million up, I consider na broad audience na yun. Alright. Thank you so much. Salamat, Coach, ng marami. Ruth Pineda. For now, that's it for now. Thank you so much, everyone. Kung nakakuha kayo ng value dito sa live Q&A training natin, can you type value and like this live? Kung hindi pa nakapag-like, ayan, kahit hindi nyo i-comment, share, okay lang. Pero kung i-share mo to, much better din. Mas makaka-help yun sa page ko para mas marami pa nga tayong ma-help, ma-reach ng mga training natin. Can you type value dyan sa chat before we end? Value. Yan. Yan, yung mga katanungan nyo na mga na-miss ko, may mga katanungan dito, sales process. Maganda to. Paano mag-set up ng sales process? So, yun yung pag-usapan natin next week. Yan. Kung meron mang suggestion ng mga topic na gusto natin pag-usapan next week or post sa YouTube ko, pwede kayo mag-comment ng specific topic na gusto nyong matutunan from me. Na babasahin ko yung mga comment nyo, pwedeng yun yung maging next topic ko sa YouTube or pwede rin maging yan yung next topic ko sa mga live training na ginagawa ko like this. So, that's it for now. Maraming salamat. Keep safe everyone. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. Value. Thank you so much sa participate. Thank you so much. DJ, Mart, Ann, Arnold, Mart, Yvonne, Christine. Yan, yung iba, maraming ding salamat sa pag-suporta dito sa live. Yan, kahit hindi kayo nag-comment, I appreciate na nandito kayo and hopefully nakapag-add ako ng value sa inyo. Okay? So, yun lang. God bless everyone. Bye-bye.